Maaaring naramdaman mo na ito, ang tahimik na paghinto sa pagitan ng iyong mga iniisip, ang sandaling tila huminto ang lahat, pero may kulang pa rin. Gemini, ang mensaheng ito ay hindi maingay at hindi ito dumarating kasabay ng kaguluhan. Dumarating ito ng marahan, tulad ng isang pintong matagal mo nang dinaraanan nang hindi mo napapansing bahagya na pala itong nakabukas. May isang mensaheng naghihintay para sa'yo, nakasilid hindi dahil hindi ka handa, kundi dahil unti-unti kang nagiging handa. May isang mahalagang bagay na sinusubukang abutin ka sa pamamagitan ng katahimikan, intuisyon, at mga banayad na senyales. Kung nakaramdam ka ng pagkabalisa nang hindi mo alam kung bakit, hindi ito aksidente. Manatili ka dahil ang maririnig mo ay talagang itinakdang makarating sa iyo ngayon. Gemini, ikaw ay isang taong nabubuhay sa pagitan ng mga salita, mga kaisipan, at walang katapusang posibilidad. Mabilis gumalaw ang iyong isipan, laging naghahanap ng kahulugan, mga sagot, at direksyon. Ngunit kamakailan may kakaibang pakiramdam. Ang mga usapan ay tila may kulang, ang mga desisyon ay parang naantala, at kahit ang katahimikan ay may bigat na dala. Hindi ito kalituhan, ito ay isang kamalayang tahimik na lumalalim sa loob mo. Ang mensaheng ito ay dumarating hindi para pabilisin ka, kundi para bahagyang pabagalin ka, sapat lamang upang mapansin mo ang matagal nang nakatayo sa harap mo. Ginagabayan ka ng buhay sa pamamagitan ng mga banayad na senyales, paulit-ulit na mga kaisipan, at maliliit na galaw ng damdamin na dati madaling hindi pansinin. Wala kang namimiss, natututo ka lamang tumingin sa ibang paraan. Habang umuusad ang kwentong ito, unti-unti mong mauunawaan kung bakit may mga sagot na nanatiling nakatago, kung bakit mahalaga ang tamang oras, at kung bakit ang mensaheng ito ay umaabot sa iyo ngayon lamang, sa sandaling ikaw ay tunay ng handang tumanggap nito. Kasalukuyang enerhiya ni Gemini. Sa ngayon, Gemini, ang iyong enerhiya ay tila hati, ngunit hindi na sa dating paraan. Hindi ito ang magulong pagkamausisa na kilala ka. Ito ay isang mas tahimik at mas malalim na paghahati sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka unti-unting nagiging ngayon. Maaaring mapansin mo na ang mga bagay na dati nagbibigay sigla sa iyo ay wala na ang dating lakas. Ang mga usapan ay parang paulit-ulit. May mga taong pakiramdam mo'y lumalayo kahit pa sila'y malapit lang sa'yo. At ang mga sandaling ikaw ay mag-isa ay mas mabigat kaysa dati, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil puno ito ng mga hindi nasasambit na kaisipan. Mas marami kang tinatanong ngayon kaysa dati, ngunit kadalasan ay hindi mo ito binibigkas. Karamihan ay nangyayari sa loob mo. Binabalikan mo ang mga nakaraang desisyon, hindi dala ng pagsisisi, kundi ng pagnanais na makaunawa. Bakit nagsara ang ilang landas? Bakit may mga pagkakataong biglang naglaho ng walang paliwanag? At bakit pakiramdam mo'y may hinihintay ka, kahit hindi mo alam kung ano yon? Mayroon ding banayad na tensyon sa iyong enerhiya. Isang pakiramdam na may gustong umusad, ngunit nananatiling nakahinto. Ito ang dahilan kung bakit dahan-dahang pumasok ang pagkabalisa, hindi ang uri na nagtutulak sa iyo sa pabigla-biglang kilos, kundi ang uri na ginagawa kang mas mapagmatsyag, mas mapanuri, at mas sensitibo sa maliliit na pagbabago sa paligid mo. Maaaring napapansin mo ang mga senyales na paulit-ulit, mga salitang madalas mong marinig, mga kaisipang bumabalik sa oras na hindi mo inaasahan, o isang biglaang paghila patungo sa pagninilay sa halip na distraksyon. Ang yugtong ito ay hindi para lituhin ka. Ito ay para pabagalin ang likas mong takbo upang mapansin mo ang mga bagay na dati natatabunan ng ingay. Ang iyong enerhiya ngayon ay naghahanda sa iyo, hindi para sa kabuluhan, kundi para sa linaw. May isang mahalagang bagay na tahimik na nag-aayos sa ilalim ng lahat, at ang bawat damdaming tila walang sagot ay bahagi ng pagkakaayos na iyon. Hindi ka natigil. Nakatayo ka sa gilid ng pag-unawa, kahit hindi pa ito ganap na malinaw sa ngayon. Ang nakatagong mensaheng hindi mo pa nakikita. Mayroon ng isang mensaheng itinakda para sa iyo, Gemini, ngunit hindi ito kailanman nilalayong dumating bilang isang malinaw na pangungusap o biglaang pagkaunawa. Ang mensaheng ito ay idinisenyong unti-unting magbukas, nakapatong sa mga sandaling inakala mong karaniwan lamang. Nagtago ito sa mga paghinto, sa mga pagkaantala, sa mga pag-uusap na natapos bago pa magkaroon ng malinaw na wakas. Hindi dahil ito'y mahina, kundi dahil sapat ang lakas nito upang maghintay. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa mga nawala sa iyo o sa mga bagay na hindi nangyari. Ito ay tungkol sa mga bagay na tahimik na muling inaayos ang sarili habang nakatuon ka sa ibang direksyon. Maaaring naramdaman mo ito bilang isang kakaibang pakiramdam ng iivu,
na parang inuulit ng buhay ang ilang mga pattern, ngunit tumatangging ipaliwanag kung bakit. Bawat pag-uulit ay isang katok. Bawat katahimikan ay isang paanyaya. Ngunit nanatiling sarado ang pinto, hindi nakalock, kundi hindi lamang napapansin. Ang hindi mo pa nakikita ay ito, ang mensahe ay hindi kailanman nasa labas mo. Hindi ito nakatago lamang sa mga salita ng iba o sa mga panlabas na senyales. Ito ay hinuhubog sa loob ng iyong kamalayan. Sa tuwing nag-aalinlangan ka bago gumawa ng desisyon, sa tuwing may hindi maipaliwanag na paghila na maghintay sa halip na kumilos, iyon ang mensaheng nagtuturo sa iyo ng pagtitiyaga. Sa tuwing may bagay na hindi nagtatagumpay sa kabila ng iyong pagsisikap, iyon ang mensaheng marahang inililihis ka palayo sa mga hindi tugma para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling banayad ang mensahe. Kung dumating ito ng malakas, baka kinuwestiyon mo ito, sinuri ng sobra, o pinanghinayangan hanggang tuluyan mo itong itaboy. Sa halip, pinili nitong magsalita sa pamamagitan ng intuisyon, ng mga pagbabago sa damdamin, ng mga sandaling hindi ganap maipaliwanag ng lohika ang iyong nararamdaman. Nais nitong maramdaman mo muna ang katotohanan bago mo ito lubos na maunawaan. Ang mensahe mismo ay simple ngunit malalim, hindi ka na narito upang habulin ang lahat ng bagay na umaagaw ng iyong pansin. Narito ka upang kilalanin kung ano ang tunay na tumutugma sa iyo at hayaang lumampas ang iba ng walang pagkakasala. Binabago ng pagkaunawang ito ang paraan ng iyong paggalaw, pagpili at pakikinig sa iba, ngunit higit sa lahat sa iyong sarili. Ang pintong hindi mo nakita ay hindi nagtago sa dilim. Nahaluan lamang ito ng pagiging pamilyar. At ngayon, habang tumatalas ang iyong kamalayan, ang pintong iyon ay hindi na tila hindi nakikita. Pakiramdam nito ay handa na. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Bakit ngayon lamang dumating ang mensaheng ito? Ang mensaheng ito ay hindi dumating ng basta-basta, Gemini, at lalong hindi ito nahuli. Dumating ito sa tanging sandaling maaari mo na talaga itong maunawaan. Noon, ang iyong isipan ay abalang-abala sa paghahanap sa labas, pagkolekta ng opinyon, pagtitimbang ng mga posibilidad, at pagsubok unawain ang lahat gamit ang lohika lamang. Ikaw ay may kakayahan. Matalino at mulat, ngunit may isang mahalagang bagay na kulang pa noon, kahandaan. Ang kahandaan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pagiging handang manatili sa gitna ng kawalan ng katiyakan nang hindi agad tumatakas mula rito. Kamakailan, dahan-dahang pinabagal ka ng buhay sa mga paraang halos hindi mo namalayan. Ang mga plano ay mas tumagal kaysa inaasahan. May mga taong unti-unting lumayo ng walang alitan. Ang ilang oportunidad ay huminto sa halip na umusad. Sa mga sandaling iyon, tila nakaka-frustrate, minsan pa nga'y parang hindi makatarungan. Ngunit ang mga paghintong iyon ay hindi hadlang, espasyong nililikha ang mga iyon. Ginagabayan ka patungo sa isang mas tahimik na bersyon ng iyong sarili. Isang ikaw na mas nakikinig kaysa agad tumutugon. Isang ikaw na mas nararamdaman muna bago magpasya. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring dumating ang mensahe ng mas maaga. Baka agad mo itong binigyang kahulugan, pinilit gawing praktikal, o itinaboy kung hindi agad nagkaroon ng malinaw na saysay. Ngayon, kaya mo na itong tanggapin nang hindi mo pinipilit na magpaliwanag. May mas malalim pang dahilan ang tamang oras na ito. Dumating ka na sa puntong hindi na gumagana ang pagpapanggap. Hindi mo na kayang baliwalain ang mga bagay na umuubos sa iyo, at hindi mo na rin kayang magbigay ng enerhiya sa mga sitwasyong pakiramdam mo'y hungkag. Ang kamalayang ito ay hindi biglang sumulpot. Unti-unti itong nabuo sa pamamagitan ng maliliit na pagkadismaya, tahimik na mga realisasyon, at mga sandaling pinili mo ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Dumating ang mensahe ngayon dahil nakatayo ka sa isang hangganan. Hindi ito minarkahan ng ingay o selebrasyon, kundi ng linaw. Kaya mo na ngayong makita ang pagkakaiba ng mga bagay na pansamantalang nagbibigay sigla at ng mga bagay na tunay na tumutugma sa iyo. Ang mensaheng ito ay hindi nagtutulak sa iyo pasulong, pinatatatag ka nito. Ipinapaalala nitong hindi lahat ng nakalaan para sa iyo ay mangangailangan ng pagmamadali. May mga bagay na dumarating lamang kapag ikaw ay sapat ng kalmado upang makilala ang tunay nitong halaga. Hindi ito ang simula ng isang maingay na yugto. Ito ay ang pagpapatuloy ng isang bagay na totoo. At handa ka na hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil nakikinig ka na sa wakas. Ano ang magbabago pagkatapos ng mensaheng ito?
Pagkatapos manahan sa loob mo ang mensaheng ito, Gemini, ang pagbabago ay hindi dumarating bilang isang biglaang pagputok o dramatikong pag-ikot ng buhay. Nagsisimula ito ng tahimik, halos hindi napapansin, tulad ng isang banayad na pag-aayos sa paraan ng pagtugon mo sa mundong nasa paligid mo. Ang unang mararamdaman mo ay isang katahimikan kung saan dati may pagmamadali. Ang mga desisyong minsan ay mabigat ay nagsisimulang luminaw, hindi dahil nasa iyo na ang lahat ng sagot, kundi dahil sapat na ang tiwala mo sa sarili upang pumili ng walang takot. Mapapansin mong mas lumalambot ang iyong mga reaksyon. Ang mga sitwasyong dati humihila sa iyo sa labis na pag-iisip ay hindi na nangangailangan ng parehong lakas. Nagiging mas mapili ka hindi dahil lumalayo ka, kundi dahil may intensyon na ang bawat kilos mo. Humihinto ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong hindi naman kailanman tunay na nakinig, at tumitigil ka na ring habulin ang linaw mula sa mga taong namumuhay sa kalituhan. Hindi ito pag-atras, ito ay pagkakaayon. Nagbabago rin ang panloob mong usapan sa sarili. Sa halip na questionin ang bawat nararamdaman, sinisimulan mo itong igalang. Nakikilala mo kapag may hindi tama ang pakiramdam, at pinapayagan mo ang sarili mong umatras ng walang pagkakasala. Kasabay nito, kapag may bagay na tama ang pakiramdam, hindi ka nagaanong nag-aalinlangan. May isang tahimik na kumpiyansa ang nabubuo, isang kumpiyansang hindi nangangailangan ng pagpapatunay upang umiral. Sa panlabas, tumutugon ang buhay sa pagbabagong ito sa mga banayad na paraan. Ang mga usapan ay nagiging mas makahulugan. Ang mga oportunidad ay hindi na pakiramdam pilit. Maaari mong mapansin ang paghila patungo sa pagiging simple, malinaw na mga plano, tapat na koneksyon, at mga kapaligirang nagbibigay sa iyo ng espasyong huminga. Ang mga bagay na dati komplikado ay unti-unting nagiging buhol na nalulutas, hindi dahil mas madali ang buhay, kundi dahil tumigil ka ng labanan ang sarili mong katotohanan. Binabago rin ng mensaheng ito ang pananaw mo sa paghihintay. Hindi mo na ito nakikita bilang nasasayang na oras. Nauunawaan mo na ang tamang oras ay may sarili nitong talino, at ang pagmamadali ay kadalasang nagpapalabo sa mga bagay na dapat sana'y malinaw. Hindi ka nito ginagawang pasibo, ginagawa ka nitong eksakto. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa loob. Nagsisimula kang makaramdam ng pagkabuo na hindi umaasa sa mga panlabas na resulta. Napagtatanto mo na ang linaw ay hindi isang bagay na hinahabol, ito ay isang bagay na pinahihintulutan. At mula sa lugar na ito ng tahimik na katiyakan, ang bawat hakbang pasulong ay hindi na pakiramdam isang panganib, kundi isang natural na pagpapatuloy ng kung sino ka unti-unting nagiging ngayon. Babala at payo para kay Gemini. Habang umuunlad ang pagbabagong ito, Gemini, may isang mahalagang bagay kang dapat manatiling mulat. Ang paglago, lalo na ang tahimik na paglago, ay kadalasang humihila ng mga distraksyon. Hindi dahil may mali kang ginagawa, kundi dahil ang linaw ay maaaring maging banyaga sa simula. Kapag nagiging mas kalmado ang buhay, minsan ay sinusubukan ng isipan na muling lumikha ng ingay dahil nasanay ito sa tuloy-tuloy na galaw. Dito pinakamahalaga ang kamalayan. Isa sa mga pangunahing bagay na dapat mong iwasan ngayon ay ang labis na pagpapaliwanag ng sarili. Maaaring matuksok ang bigyang katwiran ang iyong mga desisyon, ang iyong paglayo, o ang pagbabago ng iyong mga prioridad sa mga taong hindi pa handang umunawa. Ang paggawa nito ay mag-aaksaya lamang ng enerhiyang natututo mo ng ingatan. Hindi lahat ay kailangang magkaroon ng akses sa proseso mo. May mga taong mauunawaan lamang ang paglago mo kapag ito'y ganap na at ayos lang iyon. Mag-ingat sa mga pabigla-biglang desisyong nagkukubli bilang intuisyon. Ang tunay na intuisyon ay may katahimikan, hindi pagmamadali. Kung may bagay na humihingi ng agarang kilos habang lumilikha ng kaba, huminto ka muna. Ang lakas mo sa yugtong ito ay nasa kakayahang pumili ng may malinaw na paghusga. Hindi mo kailangang tumugon sa bawat mensahe, bawat oportunidad, o bawat paghila ng damdamin. Ang katahimikan ay maaari ring maging sagot. Ang paghihintay ay maaaring maging karunungan. Bantayan mo rin ang pagbabalik ng pagdududa sa sarili sa mga banayad na anyo. Maaaring tanungin mo ang sarili kung ikaw ba'y nagiging masyadong malayo o masyadong mapili. Tandaan mo, ang mga hangganan ay hindi pader, sala ang mga ito. Pinapadaan nila ang mga bagay na tugma habang pinoprotektahan ang mga bahagi ng sarili mong marupok pa. Ang pinakamainam na payo ngayon ay manatiling nakaugat sa mga bagay na pare-pareho ang pakiramdam, hindi lamang sa mga bagay na kapanapanabik. Pansinin kung ano ang nagdadala sa iyo ng kapayapaan matapos ang sandali, hindi lang kung ano ang nagbibigay sigla sa mismong sandaling iyon.
Ganito mo pinangangalagaan ang mensaheng iyong natanggap. Hindi mo isinasara ang sarili mo. Pinipino mo ang sarili mo. At ang pagpipino ay nangangailangan ng pasensya, tiwala, at tapang na manatiling tapat sa panloob mong senyales, kahit sinusubukan ka ng mundo sa paligid na ibalik sa mga lumang padron. Ang pag-unawang ito ay hindi dumarating bilang isang biglaang sandali ng ganap na katiyakan, Gemini. Dumarating ito ng marahan, unti-unting nananahan sa loob mo, parang isang bagay na matagal mo nang alam, ngunit hindi mo palubusang pinagkakatiwalaan noon. Nauunawaan mo na ngayon na wala talagang nawawala, may mga bagay lamang na hindi pa ganap na nauunawaan. Ang mga paghinto, ang mga pagkaantala, at ang mga tanong na walang sagot ay hindi mga palatandaan ng kabiguan. Mga senyales ang mga ito ng pagpipino, tahimik kang hinuhubog habang natututo ka pang makinig. Napagtatanto mo ngayon na ang linaw ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong. Hindi ka nito tinutulak pasulong o hinihila paatras. Tahimik lamang itong nakatayo at naghihintay na salubungin mo ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman gumana ang pilit na paghahanap ng mga sagot. Habang mas sinusubukan mong kontrolin ang mga kinalabasan, mas lalong tila lumalayo ang katotohanan. Ngunit sa sandaling tumigil ka sa paghahabol, nagsimulang kusang magkaayos ang lahat. Binabago ng pag-unawang ito ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Hindi ka na tinutukoy ng walang humpay na galaw o ng walang katapusang mga opsyon. Tinutuon ka ngayon ng kamalayan. Nakikilala mo na ang iyong lakas ay hindi nasa paggawa ng mas marami, nasa mas mabuting pagpili ito. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong talino, kakayahang umangkop o halaga. Ang mga katangiang ito ay matagal ng bahagi mo. Ang kailangan mo lamang ay pahintulutan ang sarili mong pagkatiwalaan ang mga ito ng walang pagdududa. Iba na rin ang tingin mo sa iba. Humihinto ka na sa pag-asang aabutin kanila sa lalim na hindi pa nila naaabot sa kanilang sarili. Pinapalayan nito ang pagkadismaya at pinapalitan ng pagtanggap. Hindi lahat ay itinakdang sumabay sa iyo magpakailanman, at ang pag-unawang iyon ay hindi na mabigat. Ito ay nakakalaya. Ang huling pag-unawa ay ito, ang mensaheng hinihintay mo ay hindi kailanman nilayon na baguhin kung sino ka. Nilayon itong ipaalala sa iyo kung sino ka na noon pa man, kalmado sa ilalim ng kaguluhan, malinaw sa ilalim ng ingay, at may kakayahang kilalanin ang katotohanan kahit hindi na ito ipaliwanag. At sa kamalayang ito, umaabante ka hindi na naghahanap kundi may tiwala at kaalaman. Habang dumarating ka sa pagtatapos ng mensaheng ito, Gemini, maglaan ka muna ng sandali upang damhin ang iyong nararamdaman. Hindi kailangang magmadaling bumalik sa ingay o distraksyon. Ang naranasan mo ngayon ay hindi upang pabigatin ka, ito ay upang patatagin ka. Ang mensaheng ito ay hindi narito upang magbigay ng mga utos o pilitin kang magpasya. Narito ito upang ipaalala sa iyo na ang linaw ay matagal nang nananahan sa loob mo, naghihintay lamang ng espasyo, hindi ng labis na pagsisikap. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa magdamag. Ang paglago ay hindi humihingi ng mga dramatikong hakbang. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nangyayari kapag tumigil ka lang sa paglaban sa kung sino ka unti-unting nagiging. Pagkatiwalaan mo na ang pakiramdam ng katahimikan na naroon ngayon, mas mahusay ka nitong gagabayan kaysa sa mga bagay na dati pakiramdam kadyat. Ang iyong paglalakbay ay hindi nahuhuli. Ito ay kusang umuusbong sa sarili nitong matalinong takbo. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, hayaan mo muna itong manahan. Balikan mo ito kapag nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan. Minsan, mas lumalalim ang linaw sa ikalawang pakikinig. At kung may maramdaman kang pagnanais na ibahagi ang iyong mga saloobin, pagninilay, o kahit mga tanong, alalahanin mong hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Marami ang nakatayo sa parehong tahimik na hangganan, natutong makinig sa loob sa halip na sa labas. Kung nakakita ka ng kahulugan dito, maglaan ka ng sandali upang suportahan ang channel, mas mahalaga ang enerhiya mo kaysa sa inaakala mo. At manatiling konektado dahil ang mga mensaheng tulad nito ay umaabot sa mga handa, hindi sa mga nagmamadali. Hanggang sa muli, Gemini, pagkatiwalaan mo ang panloob mong senyales. Hindi ka na naghahanap. Ikaw ay nag-aalala. Ikaw ay umaalaala kung sino ka talaga.